Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh at magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Nasruddin Jahara, Grade 8, Room 2. Ngayon, ang ating tatalakayin ay patungkol sa ang paglawak ng mga aral ni Luther. Sino nga ba si Luther? Ang buong pangalan ni Luther ay Martin Luther Jr. Ipinanganak siya noong November 10, 1483 sa lugar na Eisleben, Saxony. Namatay siya noong February 18, 1546 sa edad na 62. Ang pangalan ng kanyang ama ay si Hans Luther. Ngayon, dumapo muna tayo sa ating aralin, ang paglawak ng mga aral ni Luther. Sa hilagang Germany at Scandinavian, yumabong ang mga ideya ni Luther. Noong 1530, ginagamit na ng mga Lutheran ang katawagang taga-suporta ni Luther. Mayroon ding mga prinsipeng Aleman ang sumuporta sa paniniwala ni Luther dahil nakita ng maraming mga pare na ang reforma ni Luther ay sumasagot sa mga korupsyon ng simbahan. Isa itong paraan upang mawalan ng kapangyarihan ang mga simbahan at mga emperador sa Empereng Romano. May ilan ding sumuporta sa paniniwala ni Luther bilang katapatan sa kanilang bansa dahil nais na nilang wakasan ang pagbibigay ng salapi na ginagamit sa pagpapatayo ng mga simbahan ng mga Romano. Pag-aalsa ng mga Pisante. Sumunod ang mga Pisante kay Luther sa pag-asang makakuha sila ng suporta para sa pagbabagong panrelihiyon, pangkabuhayan at maging sa reformang panlipunan. Noong 1524, sumabog ang pag-aalsa ng mga Pisante o mga magsasaka upang mabigyang wakas ang pang-aalipin. Hiniling din nila ang pagbabago sa mahirap na kalagayan ng kanilang buhay. Naging violente at kaagad din ang kinausap ang mga maharlika upang pigilin ang pag-aalsa. Naisakatuparan naman ito ng mga maharlika, ngunit marami ang namatay at nawala ng hanap buhay at mga tirahan. Ang Peace of Augsburg. Isa itong kasunduan ni na Prinsipe at Charles V. Sa nasabing kasunduan, pinayagan ang bawat prinsipeng namumuno sa estadong Aleman na gumawa ng sariling desisyon kung anong relihiyon ang kanilang susundin. Karamihan sa mga estadong Aleman sa Hilaga ay pumili sa Lutheran, habang ang Timog Germany ay nanatiling mga Katoliko. Si John Calvin ay sinilang sa France at nagsanay bilang pare at abogado. Noong 1536, kanyang inilabas ang kanyang aklat na Institute of Christian Religion. Ang aklat na ito ay patungkol sa mga relihiyong Kristyanismo. Si Calvin ay nagbigay rin siya ng payo kung paano mag-organisa at magpatakbo ng simbahang Protestanti. Katulad ni Martin Luther na ang kanyang paniniwala na ang kaligtasan ay maaaring matalo lamang sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ang paniniwala ni Calvin. Sinabi din niya na ang Biblia lamang ang nakakapagbigay ng katotohanan tungkol sa relihiyon at ang Diyos ay makapangyarihan at lahat ng tao ay makasalanan. Itinuro din niya ang ideya na predestination. Isa itong ideya na ang Diyos lamang ang nakakaalam kung sino nga dapat ang tumanggap ng kaligtasan. 1541, hiniling ng mga Protestante na pangunahan ni Calvin ang isang komunidad sa Geneva. Kanyang itinatag ang gobyernong teokrasya. Ang teokrasya ay sistema ng pamamahala na pinaniniwalaang ang pinuno ay sugo ng Diyos sa lupa. Tinawag niya ang kanyang mga tagasunod na Tinawag ng kanyang mga tagasunod ang kanilang sarili na mga piling tao o choosing people sa English, na ang mga gawain ay magtayo ng isang tunay na pamahalaang Kristyanismo, wag ng Calvinismo. Dinalaw ng mga reforministang buong Europa ang Geneva, Switzerland at kanilang ikinalat ang ideya ni John Calvin. Pagsapit ng 1500,
Ang Calvinismo ay nagkaugat na sa Germany, France, Netherlands at England. Nagkaroon ng digmaan ang mga Calvinistang Frances na tinawag na Huguenots. Sa Scotland, isang Calvinistang si John Knox ang nagpasimuno ng isang rebelyong panrelihiyon. Idiniklara niya ang tamang relihiyon ay wala sa otoridad ng mga prinsipe, kundi sa Diyos, at saka niya binuo ang Scottish Presbyterian Church. Reformasyon sa England. Ang reformasyon ay nagsimula sa paghahanap ni Henry VII ng anak na lalaki ng kanyang magiging tagapagmana. Nang tinanggihan ni Papa Clement VII na ipawalang bisa ang kanyang kasal kay Catherine of Aragon, nahimok niya ang parlamento na aprubahan ang paghihiwalay ng simbahan sa Rome. Ang kontra-reformasyon ng simbahang Katoliko. Upang muling linisin ang simbahang Katoliko at pasiglahin ang Katolisismo, ilan sa mga hakbang ay ang Konseho ng Trent. Noong 1545, tinawag ng Santo Papa ang leader ng mga simbahan sa Hilagang Italy upang pag-usapan ang mga problema na kinakaharap ng mga simbahan. Hindi binago ng Konseho ng Trent ang mga pangunahing aral na ipinagpapatuloy ng mga Katoliko na mga prinsipyo. Una, tanging ang simbahan ang magpapaliwanag sa Biblia. Pangalawa, ang pananampalataya at mabuting gawa ay parehong magbibigay ng kaligtasan. Pangatlo, ang Papa ang pinakamataas at pinal na otoridad sa simbahan at ang mga pare ay hindi pinahihintulutan mag-asawa. Miral ang Inquisition na nanakot sa mga Protestanti ay kamatayan at pagkakakulong. Ang listahan ay tinawag na Index Lirorum Prohibitory o Index. Ito ay aklat na pinagbabawal na basahin ng mga Katoliko. Ang pinakauna na orden ay ang Society of Jesus ng mga Heswata. Pinagsimula ng maharlikang Espanyol na nagngangalang Ignatius Loyola at inaprubahan ng Papa noong 1540. Si Francis Xavier is isang pinakakilalang misyonaryo sa iba't ibang lupain. Siya ang nagdala ng Katolisismo sa Japan.